Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na formal at lehitimo ang kumakalat na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasabay nito, sumailalim naman si Senator Bato sa parliamentary immunity at humiling na pigilan ang pag-aresto sa kanya. Para pag-usapan niya, nasa linya si former Senator Antonio Trillanes IV. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Salamat po sa oras. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Cheryl, at sa ating mga listeners. Balikan muna natin, Senator Trillanes, yung mga nangyari bago nagkatensyon sa Senado. Paano po ba yung naging coordination? May active participation po ba kayo? Bahagi ba kayo noong pagpaplano ng operation dito po sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa? Hindi po ako parte nung pagpaplano ng operation. Ako lang po ay nandoon bunga ng request mismo ni Bato de la Rosa na samahan ko yung arresting officer na pusasan siya. So ako naman naniniwala na pag tinanggap ko yung hamon na yon, ay voluntaryo siyang magpapa-aresto. Pero apparently ay nagtago siya. Pero, Senator, kasabay po ba kayong dumating doon? Nagkataon lang ba na nagkasabay po kayo ng NBI? Hindi po. Wala po ako doon. Nauna po sila. Maaga yung kanilang koordinasyon ng Sergeant at Arms. At ito nga ay bunga nung warrant of arrest na hawak din nila. How did you obtain po? Nagkaroon kayo ng kopya nitong warrant of arrest mula po sa ICC? Kasi nga po, tinatawag na secret ito or hindi ito po ay sealed. How did you get a copy of it? Galing po sa NBI. Alright. Yung ako lang po ang nagpakita sa media dahil para makita ng media kung ano yung nangyayari, kung ano ba yung hawak ng NBI, hindi naman sila ang humaharap. Yung mga operatiba doon, talagang magse-serve lang sila ng warrant. Ako, para lang maimpormahan yung publiko, inilabas ko po yung hawak nila na warrant. Senator, 6 na buwan na ang hindi nagpapakita po si Senator Bato de la Rosa at kahapon nga po nabigla ang lahat. Pero meron po ba kayong advanced na intelligence or details na nandoon nga po dadating si Senator Bato sa Senado? May mga ugong-ugong po over the weekend na meron pong gano'n na mangyayari. So, yun po ang isang senaryo na ina-anticipate. Kaya doon po ako nag-tempo lang. Coincidence lang po na nandoon po ako kahapon. Ano hong reaksyon nyo na tinakbuhan kayo ni Senator Bato at hiniling nga niya na umalis kayo sa Senate premises? Yun na nga po, nakakatawa kasi sinabi niya, ni-wrestling daw siya ng mga NBI agents. Pero nung pinakita yung video, hindi naman pala wrestling yung nangyari, track and field pala ang nangyari. So, nakita naman ng mga kababayan, at gusto ko lang linawin, Ms. Cheryl, kung bakit may warrant. Ito pong ICC warrant, ito ay bunga ng investigasyon ng ICC doon po sa mga EJ case, extrajudicial killings nung panahon nung nila Duterte. Tayo po, nakita po natin kung gaano karaming Pilipino yung pinapatay noong mga panahon na yon. Ang pinuno ng PNP ay si Bato. Siya dapat ang makakapagpigil nun kasi ang mandato ng PNP ay to serve and protect. Hindi po maging instrumento sa pagpatay ng mga libo-libong Pilipino. Kung may kriminal, ikulong. At kung may addict, iparehab. Ganun lang po kasimple. Pero ang ginawa ho nila, wala nga drug test, korsonadahan lang. Libo-libo yung pinatay. Yun po ang reason kung bakit siya may warrant. At ngayon po ay pinoprotektahan siya ng Senate. Kayo mismo, hinaina ng arrest warrant sa loob ng Senate premises noong 2018, hindi po ba, Senator? Ano ang masasabi niyo ngayon sa pagprotekta ng Senado kay Senator Bato? Yun po. Actually, yung ginagawa po ni Alan Cayetano, obstruction of justice, pwede po siyang kasuhan dyan. Kasi po, bawal
magprotekta ng isang kriminal. Ito po international criminal na libo-libo ang pinatay. Ang nakalagay po sa saligang batas, kung ang krimen mo ay below 6 years, ay hindi ka pwedeng arestuhin while in session. Pero, kagaya po nang nangyari po sa akin, in session ako inaresto dahil yung rebellion, nung binawi ni Digong yung amnesty ko, ay life imprisonment yung penalty nun. Kaya po ako sumama. Sumama po ako voluntarily nung binasahan ako ng Miranda rights. So, wala po. Wala sa rules, wala sa batas yung ginagawa ni Alan Cayetano. With this po, kayo po ba mismo ay may aksyon na gagawin about this? Tayo po ay mag-observe muna. But ito pong kailangan po dito yung public pressure. Pressure from the media, civil society, church, yung mga kababayan natin, na isurrender dapat ang isang kriminal. Yung ordinaryong Pilipinong nagnakaw ng isang delata, kinukulong. Itong mamang ito, libo-libo po ang pinapatay. Paliwanag po yan. In fact, pinagmamalaki nga ng mga supporters ni Duterte yung mga tinutokhang noon eh. Bawal po yun eh. Diba? O ngayon, mananagot po sila. So, yun po ang kailangan mangyari dito, to subject these people sa public pressure at eventually, isusuko yan ni Cayetano kasi wala namang tibay po yung mama na yan. Pag nakasubject ng pressure yan, pinahamak niya rito si Bato dahil iningganyo niyang palabasin para lang makaupo siya bilang Senate President. Pero that is temporary. Ang bilis po niyan ma-undo. Isa, dalawang senador lang na lumipat, tanggal na naman siya. Yun lang po ang mangyari dyan. Although nakausap po namin si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, at sinabi, aminado naman siya naman in peace yung pagiging majority nila kasi 13 lamang po yung bilang. At so nakita niyo po yun, marami po kayong connection. So you knew or nakakuha na po kayo ng balita over the weekend na magkakaroon possible change doon sa Senate presidency at nandoon yung mataas na pagkakataon na dadating nga si Senator Bato para makuha yung kanyang boto? Opo, ganun po yung natanggap natin na impormasyon. Kaya tayo po ay naganda kasi alam nyo, 6 na buwan yan. Pero itong si Secretary John B. Cremulya ay hindi naman niya nahanap. Yung sinasabi niyang wala daw warrant, sinabi na nung kapatid niya 6 months ago na may warrant. Sana nag-usap sila. Sinabi ni Ombudsman Boying Cremulya may warrant, nakita raw niya Bakit siya ngayon hindi naniniwala sa kapatid niya? Pero they never attempted to locate si Bato de la Rosa, kaya ito na. Sana naman ay hindi niya napakawalan ito. Yun nga po, yung coordination din sa ahensya ng ating pamahalaan na Senator Trillanes, ang NBI, may kopya sila. Natanong niyo po ba, kasi yung kopya niyo po, di po ba sabi niyo nakuha niyo sa NBI, kailan po nakatanggap ng kopya ang NBI nito pong arrest warrant? Hindi ko na po alam, sa kanila po yan. Again, nandoon lang po ako para saksihan o samahan yung arresting team dahil personal ni-request ako ni Bato de la Rosa. Ganun lang po yun. At ngayon nga pong kinumpirma na ng ICC itong arrest warrant laban po kay Senator Bato. Ano na po yung inaasahan ninyong susunod na mangyayari? Considering na, ayun nga po, may pinoprotektahan pa muna ngayon ng Senado si Senator Bato. Ang nangyari po dito ay nagpasya po yung NBI na to de-escalate the situation ay mag-stand down. Pero si Bato ay he remains dun sa Senado at pagka nakakuha sila ng karampatang otoridad from local courts o kung ano man ang hinahanap, iso-surrender at iso-surrender yan. Doon din po tayo uuwi. Dediretso sa dahig kasi hindi po natin titigilan
until makamit po natin yung hustisya. Would you know, Senator Trillanes, na kung bukod dito sa sealed, na unsealed na ngayon na ICC warrant, ay may iba pa po bang hawak na dapat na dokumento or like may iba pa bang like notice from Interpol na hawak po ang NBI sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa? Wala na po. Lahat po ng requirement, it's a valid warrant. The same way na nung ginawa kay Digong, yun po, hindi nga po kinansela ng Supreme Court yung pagsiserve ng warrant na yun eh. Kasi meron po tayong batas, yung Republic Act 9851, nakalagay po doon, kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ang local authorities, ang Pilipinas, ay pwedeng isurrender ang sinasabing akusado. Ganun lang po yan. Batas po natin yan, hindi international law, batas po natin. It was never stricken down as unconstitutional or illegal by the Supreme Court. So yun na po ang ini-enforce ng mga otoridad po natin. Sabi nyo nga po, ang sabi ng NBI, ang desisyon muna ng NBI pansamantala ay mag-stand down. Ngayon, nandyan na nga po, kinumpirma ng ICC na hindi fake itong warrant of arrest. Ano po ang inyong mensahe sa Senado and other agencies, government agencies, dito sa pagpapatupad o sa pagsisilbi nga ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa? Well, yun nga po, no? Nananawagan ako kay Senator Cayetano at dun sa ibang senador ng Mayorya na gawin yung tama. Ang Senado ay hindi pugad ng mga pugante. Lahat po ng naserba ng warrant, ilan na po ang precedence niyan ay isinusurrender. Kaya wala po siyang pasihan kung bakit niya pinoproteksyonan itong si Bato de la Rosa. Criminal si Bato de la Rosa in the eyes of the Filipino people at ng International Criminal Court. Ang mga nagsasabi lang otherwise na inosenteng tao to ay yung mga bulag na supporter ni Duterte at ni Bato de la Rosa. Marami pong salamat, former Senator Antonio Trillanes IV.